sanlibutan at tangong kalikasan. Mabuti ang lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa ring minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Gunitain natin si San Francisco de Sales, isang obispo at pantas ng simbahan, upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas sa mga hinirang mo, niloob mong ang obispo ni San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Pagkaloob mo ang kanyang pagkauliran sa matyagang pagmamalasakit sa kapwa ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming mga kapatid. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya ay tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako. Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya't sinabi niya, darating ang mga araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel at sa angkan ng Huda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto. Hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin.
kaya't sila'y pinabayaan ko. Ito ang aking magiging tipan sa bayang Israel. Pagdating ng mga araw na iyon, itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos, at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila, at sila namay magiging bayan ko. Hindi na kakailanganing ituro nino man sa kanyang kababayan o sabihin sa kanyang kapatid, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat ako'y kikilalanin nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Sapagkat ipapatawad ko sa kanila ang kanilang mga kasalanan at lilimutin ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Panginoong Diyos, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig at pagtatapat ay magkakadaupalad. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kanyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya, suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalaya sa mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon at tininugurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y tinagurian niyang Boanerges, nang ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo. Si Simon na Makabayan at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mahirap na gawin sa buhay ay ang pumili. Tingnan po ninyo ang mga babae. Kung minsan inaabot ng siyam-siyam sa pagpili ng damit na bibilhin o susuotin. Ang mga lalaki naman, nahirapang pumili sa menu ng o-order nilang pagkain kapag kasama lalo na ang nililigawan o girlfriend. Kung meron nga lang pong pagkain na ang pangalan ay bahala ka na para maka-order na. Bakit nga ba mahirap pumili? Well, one reason is that ayaw nating magkamali. Sapagkat po pwede nga namang sa pagpili natin ay mapili natin ang hindi dapat piliin at mapakawalan natin, masayang natin ang mga dapat nating piliin. Yan nga naman ay pagsisisihan natin. Sa mga simpleng pagpili ng pagkain, ng susuoting damit, pwede pang magkamali. Magagawa ng paraan na yan.
Makababawi at makababawi tayo dyan. Pero hindi sa mga seryoso at komplikadong pagpili. Halimbawa, pagpili ng lokasyon ng bahay, kung saan maninirahan, pagpili ng trabaho, pagpili ng negosyo, pagpili ng mga kaibigan, pagpili ng taong pagkakatiwalaan, pagpili ng bukasyon. At syempre, nandyan yung pagpili din ng taong makakasama sa buhay. Ay, mga seryoso pong pagpili yan na dapat nating pag-isipan sapagkat malaki ang pupwede sa ating maging epekto niyan. Sa mga lalaki nga daw na naghahanap ng partner ay may ganitong payo. Kung gusto nyo daw na maging masaya kayo, hanapin nyo. Una, babaeng makapagpapasaya sa inyo. Pangalawa, babaeng makapaglalaan ng oras sa inyo. Pangatlo, babaeng mag-aalaga sa inyo. Pang-apat, babaeng magmamahal sa inyo. At panglima, pinakamahalaga, para daw kayo maging masaya, siguraduhin nyo na hindi magkakakilala yung apat na babaeng ito. Apat pala lang yan. Sa mga babae naman, naghahanap ng partner, piliin nyo daw po yung malaki ang agwat ng edad sa inyo, mas matanda sa inyo, para daw, pagdating ng araw na unti-unti nang nawawala, ang kinis ng balat ninyo, ang ganda ninyo, ang figure ninyo, unti-unti na rin daw, lumalabo ang paningin nito. Seryoso? Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagpili na ginawa ni Kristo sa kaniyang mga alagad. Hindi po ito madaling pagpili sapagkat by this time, marami na ang sumusunod sa kanya. Marami ang competent at mabubuti rin naman. Pero ang pipiliin niya ay 12 lang. Kaugnay nito, hindi rin madali yung ibibigay niyang gawain. Sapagkat ang ibibigay niyang gawain ay may kinalaman sa kaligtasan ng mga tao, sa kaligtasan ng mundo. Kaya kailangan niyang maging maingat sa pagpili. Ito ang dahilan kung bakit ang sabi dito ni San Marcos ay umahon muna si Jesus sa kaburulan. Bagamat hindi sinabi dito ng tahasan, sa parallel account ni St. Luke, chapter 6, 12-17, ay sinabi doon na umahon si Jesus sa kaburulan at magdamag na nagdasal. Pagkatapos nga ng isang buong magdamag ng pagdarasal, ay sa kanya tinawag ang mga pinili niya at mula sa kanila, pumili lamang siya ng 12. With this ay maliwanag na sinasabi sa atin ng Panginoon na sa bawat mahalagang desisyon na gagawin natin, dapat kasama sa pagdidecide ang Panginoon natin. Dapat ang desisyon natin ay bunga ng ating panalangin. Sabagat ang Panginoon ang pinaka-nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Nakita ko sa isang post ng kaibigan, sabi niya doon, Panginoon, halisin niyo po sa buhay ko ang mga tao na masama ang intensyon sa akin, gaano man sila kahalaga sa akin. And for me, that's a very beautiful prayer which can also be applied to other things, to career, to possessions, to positions, na pwedeng i-paraphrase natin at sabihin, Lord, pakialis mo po sa buhay ko ang mga bagay, ito man ay posisyon, kapangyarihan, career, material na bagay, na alam po ninyo na makasasama sa akin kahit gaano pa ito kaimportante para sa akin. Sapagkat may mga bagay at tao naman talaga sa buhay natin na pinipili natin manatili sa buhay natin na hindi talaga para sa atin. Hindi talaga para sa kabutihan natin. Sa gayon, yung kabaligtaran, nagiging para sa ikapapahamak natin. Ang mas masama pa, sa pagkikip natin ng mga bagay, lalo na ng mga tao, hindi talaga gusto ng Diyos na manatili sa buhay natin, napapabayaan natin, napapalampas natin yung mga bagay at mga tao na laan ng Diyos talaga para sa atin. May mga natalo sa eleksyon noon na hindi nasasangkot ang pangalan sa kahit anong totoong anomalya. Magpasa hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Sa mga hindi bumoto sa kanila, sa mga nanira pa, kamusta na? Proud po ba kayo sa mga naging pagpili ninyo? In all honesty, hindi po ba kayo nagsisisi? Unless, pinipili nyo pa rin maging bulag. Sapagkat tayo niyong aminin na kayo nabutol ng inyong idol. Hindi nagkulang ang simbahan na paalalahanan tayo. Naiinis na nga po kayo na sa pagboto natin, huwag natin alisin ang ating pagiging Kristiyano. At ang ibig sabihin nun ay bumoto tayo ayon sa ating konsensya, informed conscience, ayon sa boses at kalooban ng Diyos. At ilan na sa atin yung lamali sa pagpili ng karir, ng trabaho, ng negosyo, maging ng makakasama sa buhay. Dahil hindi sinunod
ang kalooban ng Diyos sa kanilang buhay. At paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay kung di naman natin siya pinakikinggan sa pamamagitan ng pagdarasal? Makinig man tayo o magdasal man tayo, mabilis lang, obligasyon lang, mairaos lang. Paano natin siya mapapakinggan? Bigyan ko po kayo ng 5 palatandaan kung talagang nakikipag-usap tayo sa Diyos sa ating pagdarasal. Una, nagdarasal po ba tayo dahil kailangan natin o dahil gusto natin? Mas maganda kasing nagdarasal tayo dahil gusto natin. Isinisigaw, ibinubunsod ng loob natin. Pangalawa, nagdarasal po ba tayo kahit wala tayong hinihiling? Gusto lang nating makapiling ang Diyos sa panalangin? Ikatlo, nagdarasal po ba tayo kahit saan? Kahit hindi sa simbahan? Yes, dapat sa simbahan, primarily sa simbahan, pero ang punto, dapat nakapagdarasal tayo, nakakausap natin ng Diyos. Kahit saan, kahit kailan. Dapat at home tayo sa ganyan. Ika-4, nakatitiis po ba tayo na lumipas ang isang araw na hindi tayo nagdarasal? Kasi dapat hindi. At ika-5, isa lang po ba ang anyo ng ating dasal? Ama namin lang, Aba Ginoong Maria lang, luwalhati lang, Holy God, Holy Mighty One. Mahalaga ang lahat ng mga panalangin yan. Pero ang punto ko, dapat meron din tayo mga personal na dasal. Hindi po kasi dapat na paminsan-minsan lang at obligasyon lang ang ating pagdarasal. Hindi po tamang pakikipag-usap yan sa ating pong may kapal. Hindi po natin malalaman ang kanyang kalooban pag ganyan. Maliwanag ang sabi ng ating Panginoon na nakikilala ng kanyang mga tupa ang tinig niya. And that's because lagi silang magkakasama. May relasyon ang mabuting pastol at ang kanyang mga tupa. Kaya nga bawat pangalan nila, alam niya. At kaya nga nakikilala ng mga tupa ang tinig niya. At yun po ang nagiging bunga ng pagdarasal na personal at hindi mechanical. At pagdarasal na hindi dahil lamang obligasyon, kundi dahil ito'y binubunsod na ng malalim na relasyon natin sa Panginoon. Mahirapan po talaga tayong pumili kung hindi tayo magdarasal lagi. At magkakamali talaga tayo sa pagpili hanggat hindi natin hahayaan ang Diyos ang para sa atin ay pumili. Tapos iyak tayo, sisihin pa natin siya? Wag naman, kasi nasa sa atin ang kamalian, nasa sa atin ang pagkukulang. Wag na po sana nating dagdagan ang mga pagkukulang at kamalian na ito. Dasal na po tayong lagi, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, upang magabayan niya tayo sa mga tamang sitwasyon, bagay, lalo na tao, na dapat ay pinipili natin ng wasto. Amen. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible sa Kanya. magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang sambo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat alam niya ang ang pinagdaraan. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo. kung diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga ang mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na magdasal ayon sa kalooban mo. Yung makapaglaan ako ng panahon, hindi lamang para magsalita at magsabi sa iyo, kundi para pakinggan din naman ang tugon mo.
Tulungan mo kong panagpikan ka na makasama sa mga pagdarasal ko, hindi lamang tuwing linggo kapag ako'y nagsisimba, kundi kahit na sa mga personal na oras sa buhay ko. Tulungan mo kong magsumbong ako sa iyo, tulungan mo kong mag-report ako sa iyo, tulungan mo kong wag maglihim sa iyo, tulungan mo kong maliwanag na marinig ang tinig sa kalooban ko kapag nagdarasal ako. Hallelujah. Hallelujah. Gusto kong malaman ang kalooban. Hallelujah. Mangusap ka sa akin, O Panginoon ko. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon. Upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa iyo. Sabihin mo sa sarili, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. At may maganda siyang plano para sa iyo. Makinig ka lang mabuti. Magdasal ka lang palagi. Panabigan mo ang pagdarasal na pakikipag-ugnay sa Diyos na sa iyo nagmamahal. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. He wants to guide you sa mga maganda niya at mabuti niyang plano para sa iyo. Kaya lang, ayaw mong makinig. Ayaw mong maglaan ng panahon para laging makinig. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapalang sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang tinapay, ito ang iyong laman. At ang alak, ito ang iyong dugo. Laman mo'y inihain upang lahat ay buhayin. Dugo mo ang dumanak ng lahat ay mapatawan. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob, upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginaganap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama po ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa pananungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahig sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kay isa ng bayan mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal, ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatuloy
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling naming kabiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Umakat sa daan ng kabanalan, Panginoon, niyakap mo ang kainan kong taglay, tinulot mong limutin kong dilim ng nakaraan, tingin bawat dalangin, turuan ng puso, mabuhay sa pag-ibig mo. Ligayang tunay makakamtan kung galang. Panginoon,
ligayang tunay makakamtan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kalawalhatian sa piling mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa. Ikaw nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itunuri mo kaming mga tunay mong anak. Kaya't ninais mo ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kunasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Nazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa mga tinutulong po ninyo sa inihahandang simbahan o parokyang ito na ngayon pa man ay nakatutulong na ng malaki at marami sa ibang mga parokya at sa simbahan sa kabuuan. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth.